Sa pagkatalo nga po mga idol ng Minnesota Timberwolves sa Game 2 laban sa OKC, nabaon na sila sa 0-2 sa West Finals. Ibig sabihin na may posibilidad na mawali sila ng OKC kapag hindi pa sila nakagawa ng adjustment sa kanilang pagbabalik home court para sa Game 3 at Game 4. At isa sa mga sinisisi dito ay ang kanilang sentro na si Rudy Gobert. In fact, matapos nga itong maghalimaw sa first 2 series laban sa Lakers at Golden State, bigla nga siyang naglaho na parang bula sa kanilang serye laban sa OKC. As of now, nakapagtala pa lang ito ng kabuang 7 points sa first 2 games at syempre 36% lamang sa field goal. Pero ang mas malala pa dito ay ang katotohanan na imbis na magkaroon siya ng impact sa opensa, depensa, mas lalo lamang niyang pinapalala ang sitwasyon sa pagkakaroon ng efficiency ratings na -9 sa Game 1, -2 naman sa Game 2. Naging offensive at defensive liability pa nga ito sa tuwing hawak nito ang bola, wala silang magandang play na nagagawa dahil naging nga siyang naiiwan, kaya hindi nga kayo dapat pang magtaka kung ibangko ito ni Coach Chris Finch. Samantala, ayon sa kinumpirma ng Dallas Mavericks, plano ng front office na gawing available ang kanilang sentro na si Daniel Gafford na ayaw rin naman nilang bigyan ng mas malaking kontrata. Inamin nga nito na gusto niyang makasamang muli si Luka Doncic, kaya isang malaking oportunidad ito para sa Lakers na makuha si Gafford. Sa madaling salita, mataas ang tsansang magkasundo ang kampo ni Gafford at ang kampo ng Dallas na sundin ang kanyang request na i-trade ito sa Lakers. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin naman ng Lakers mag-offer ng package na binubuo ni na Gabe Vincent, Dalton Keunig at ilan sa mga future draft pick. Kaya mukhang magkakaroon talaga sina LeBron James at Luka Doncic ng bagong starting center na tutulong next season sa kanilang front court. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng napag-usapan natin, may pagkakataon pa rin ng New York Knicks na matabla ang serye sa Game 2. Magagamit pa rin naman nila dito ang home court advantage para makuha ang panalo. Ngunit mismo ang NBA analyst nang nagsabi na amin man natin sa hindi maganda ang sitwasyon ng Knicks matapos silang matalo sa Game 1. Matapos nga silang mag-choke sa huling laro, binigyan nila ang Pacers ng napakalaking momentum at kumpiyansa. Alam rin naman ninyo kung gaano kalaki ang impact ng momentum lalo na sa playoffs. Ginawa na rin naman ng Knicks ang lahat na makakaya, ngunit sadyang hindi ito umubra, kaya kakailanganin team na gumawa na naman ng bagong game plan sa opensa at defensive scheme para lamang mapahinto ang Indiana Pacers. At kung sakaling hindi na naman ito gumana sa Game 2, diyan na magsisimula ang tunay na kalbaryo ng Knicks dahil alam rin naman nila kung gaano kahirap na mabaon sa 0-2 sa loob ng kalaban ng kanilang kalaban ngayong East Playoffs.